kanina pa nila sinasabi na ito yung mga skills na kailangan pagdating sa field or otherwise known as offline. Kasi there are two ways to do the business, pwedeng virtual at saka physical. Lalong naging uso or naging trending yung online magmula ng pandemic. And syempre dahil merong restrictions, quarantine and everything, even yung office natin nakasara. Walang regular seminars. So 99% of our community nag-adapt sa online ng time ngayon. Pero kaya namin ini-encourage through this M3 initiative yung pagkakaroon ng field or offline way of doing the business kasi tapos na yung pandemic. Hindi natin ma-maximize fully yung potential ng marketing natin kung ini-neglect natin yung field marketing. And so that's why we encourage everyone with this initiative. Mamaya i-explain pa ni VP Arnel yung mechanics ng M3 program. Because kukunin namin yung list ng mga magpa-participate sa program na to. Alright? Ililista lahat ng pangalan. Tapos meron kaming ipapakita kang mamayang program kung ano yung specific na gagawin ninyo to become a part of this program, how you can earn a lot of money. May program kaming ginawa for 3 months na susundin ng participants. Na ikaw bilang participant, if you conduct your business well, ginawa mo siya ng tama, pwede ka maging part ng recognition na gagawin namin sa M3 program. Alright? Magkakaroon to ng sariling recognition. Magkakaroon sa ng sariling top distributor sa M3 program na ito. Hindi kasama yung top 20 of course, kasi malayo na yung narating nun. Pero gagawa tayo ng sariling top 20 na resulta ng M3 program na ito. So, hindi ko na i-specify yung specifics. Si VP Arnel later on, ang magsasabi nun, meron itong kasamang booklet, may mentoring sessions ito, meron itong program talaga na kailangan gawin. Ang iiling ko lang sa part ko is that make sure that you put on your name dun sa list. Kasi kukunin namin sa mother upline, sa mother group, kung sino sa buong grupo yung kasama sa M3 program na ito. So make sure that if you are up for the challenge, magpalista ka na gusto mong sumama. Nasasama ka sa program na to kasi may direksyon, may mentoring, may sistema, may programa, at siguradong kikita ka in 3 months time. Tanong, sino sasama sa listahan ng program na to? Taas ang kamay! So make sure kasama kayo. Na-picturean na yun, kaya hindi nyo na pwede ibawiin. Yes. So ang part ko is that yung closing. Kasi again, may sales process tayong pinakita ngayong gabi. Ang tawag natin dyan para hindi malimutan yan, tinatawag sa networking na 5 fingers. Starting with the prospecting, invitation, presentation, and of course, yung last 2 are the most critical parts. Yung closing at saka yung follow-up. Kasi baliwala yung presentation mo, gaano ka ka-powerful, kung hindi mo naman mako-convert yung effort into sales. So ibig sabihin, nasa closing part, yung conversion. Sabihin mo, conversion. So, ibig sabihin ng conversion, yung whole sales process na ginawa mo, from prospecting down to the presentation, nako-convert siya into sales pagkatama or proper yung closing mo. But importante yung sales kasi doon galing yung income. Pag walang sales, walang income. Ganun kasimple. And maraming mga distributors, mga nasa sales or sales people, na magaling sila mag-present pero pagdating sa closing, nahihiya silang magtanong sa prospect. Kung, kailan magpipiin, anong package ang bibilin, which divisions are they gonna join, whether it's OBI, AC, or our new division, yung AEFC. And so it's very important na ikaw, bilang salesperson, whatever your rank is, whatever position, or gano'n ang kalaki na kinikita mo, dapat efficient o magaling ka sa closing. So I'm sure naturo na to ng mga uplines ninyo. I will just run through it para magkaroon kayo ng idea dun sa pinaka-importanteng part ng sales process.
So, parang sa kasal or sa marriage, what makes a person say yes to marriage? Ang reality is that madaling mag-yes pag meron ng tinatawag na realization. Pagka meron ng tinatawag na reality na na-realize niya. Yung tawag natin doon, realization. So in other words, during your entire presentation, you make sure that your prospect understands you para meron tinatawag na realization, whether it's about our products, whether it's about our marketing plan. Product, madali lang iparealize eh. Pag may sakit, kailangan niya ng produkto natin. Kailangan ma-realize niya na maganda talaga yung food supplement. So, it's upon your presentation, paano ikaw bilang presenter ang ino-offer mo ay solution. So, kailangan ma-realize ng prospect yon na ang ino-offer mo ay solution. It's not just about taking money from their pocket, but it's more of them realizing that they need our products, for example. Tawag doon realization. Sa kabilang banda, meron namang realization pagdating sa marketing plan or yung sa platform natin. You have to make them realize na our platform or our program, our opportunity is a solution to their financial problem. So kailangan magkaroon ng realization na gano'n. So nagkakaroon lang ng yes pagka meron tinatawag na realization. Yan. Next. So, how to make your prospect realize and say, yes, I am ready. So marirealize nyo lang yun, again, depending upon your presentation. Kung ang positioning mo is that provider ka ng solution sa problema nila, madaling mapayes ang prospect. Pero pag ang dating mo, nararamdaman nila, gusto mo lang silang bentahan or gusto mo lang silang mapajoin kasi after ka sa commission mo, then most likely they will never say yes. So, you have to always come from a position. No matter how much money you need, no matter how desperate you are na kumita ng DRB or retail profit, never ever make your prospect feel that you are after their money. Kasi, the truth is, pag nakapag-provide ka ng solution, na-realize ng prospect mo na yung pinipresent mong product or marketing plan is a solution to their problem, automatic or matic naman na yung commission mo eh. So, yun yung tinuturo lagi namin na don't chase money. Be able to provide solution. Be able to provide value. Kasi pagka binibigay mo value, pagka binibigay mo solusyon sa problema, automatic na yung pagkita. Pero pag ang hinahabol mo lagi yung kita, yung direct referral, ang hinahabol mo lagi yung retail profit, nakakaramdam may pakiramdam ang tao, nararamdaman yan ng prospects natin. So how do you make them say yes? Alright, number one, closing the sale. Closing the sale should not be seen as a transaction, but rather as a natural ending of the sale process. Tawag natin dito, ABC. Huwag mo kakalimutan yun. Always be closing. Lagi kang magtatanong sa dulo. Lagi mong i-close yung sales. Alright? From connecting, capturing, conveying your message and everything kasama yung positioning, yun yung sinasabi ko kanina. Kailangan ma-close mo yung sales after, ma-close mo yung sale after ng iyong presentation. So how do you close the sale? Utilize the power of positive, masyadong mabilis. Baka hindi nila na-picturean. And gamitin yung power of positive assumption. Positive assumption, sa Tagalog, ina-assume mo na nag-join yung prospect mo. Nag-join kung marketing plan ang pinasend mo or bibili ng product pag binibentahan mo siya. Tawag doon, assuming positively na nag-join na siya. And meron kang mga tatanungin or may mga tamang tanong na positive ka bilang presenter na nag-join na to o mag-join na to prospect ka. Ayan. Bawal kasi yung mga tanong na maganda ba? Hindi tinatanong sa, di ba pagkatapos mag-present? O kaya, nag-online presentation ka, mag-join ka ba? Hindi ganun ang mga tanong. Maganda ba? Mag-present ka ba kung duda ka? Kasi parang ang duda nun eh. Maganda ba? Maganda na yung pinipresent mo, huwag mong tanungin. Maganda, di ba? Piniplay mo na positive. Mag-join ka ba? Ano yung mga tanong yun? Ang tanong doon, kailan ka mag-join? Anong
assure, yung magandang tanong. Di ba parang ibig sabihin mo, maganda ba? Ganito ang tanongin mo, di ba ang ganda? Di ba ang galing? Di ba ano, ang dami nagbago ang buhay? Di ba exciting? Kiniklaim mo na maganda, na positive na siya, kiniklaim mo na okay na siya kahit na hindi. Kahit na nakasimangot, kahit nakaganito at ang laki ng butas ng ilong habang nagpe-present ka. Sasabihin mo pa rin sa dulo pag nag-closing ka, di ba bro? Ganda. Di ba ang galing? Di ba exciting? Okay na ako to-join. Anong package bibiliin mo? Universe ba? Enterprise ba? Para bang ina-assume mo na magme-member na talaga, wala nang objection. Yun ang ibig sabihin ng positive assumption. Ayan. One of the most impressive human relation skills is being able to assume a positive outcome. Siyempre, hindi lang nakukuha yan sa verbal. Kailangan kasama yan yung good posture, confidence, tsaka competence mo. Ang hirap na, di ba, magkaiba yung ganito eh. Di ba ang ganda kesa dun sa, di ba, ang ganda. Nagtanong ka ba? So iba yung energy na dapat conscious din kayo sa posture ninyo, sa voice ninyo. Samahan niyo ng excitement, samahan niyo ng positive energy. Hindi yung sasabihin mo nga na, di ba ang ganda, pero ikaw mismo, duda ka pa rin dun sa tanong mo. So yan. It's all about good posture, confidence. Kailan? Most appropriate when your prospect needs meet your solution. Ang tawag dyan, mga qualified prospect. Alam mo, nung matagal na ako nagpe-present sa business, natutunan ko yung, kasi dati kong upline, magaling siya sa online, magaling siya sa offline, magaling siya sa presentation, magaling siya sa table talk. Nung kinakadi niya ako, pag sabing kinakadi, yung sinasama ka ng upline mo sa mga lakad niya. Yung upline mo may sariling prospect, pero gusto niyang makita mo bilang bago, paano siya kumausap. Ang tawag doon, kadi. Right? Kinakadi niya ako, pinapakita niya. Laging sinasabi sa akin ng upline ko, kasi table presentation, siyempre may mga ballpen kami. Lagi niyang sinasabi sa akin, tignan mo ako. Pag nilabas ko yung ballpen ko, ibig sabihin, yung prospect, ready nang makinig at positive. Pag hindi mo ako nakitaan na naglabas ng ballpen, ibig sabihin, hindi worth it yung prospect para presentan. Gets niyo ako? So in other words, ganito kasimple. Hindi sa lahat ng prospect na pe-presente, may mga prospect na qualified. So hindi lahat na, syempre, pagka sa una pa lang, alam mo na kagad, napaka-negative, magsasayang ka lang ng laway, huwag ka na mag-present. You have to come from a position na yung in-offer mo maganda, na hindi ka desperadong makuha lahat. Ang hinahanap mo, yung mga taong naghahanap din sa'yo. Clear niyo ba? You are looking for people who are also looking for you. Naghahanap ka ng mga taong naghahanap din ng opportunity. So, hindi mo pwedeng ipilit ng ipilit sa ayaw. So, may tinatawag na qualified prospects. How? Understand someone's unique position and utilize the power of asking assumptive questions. So, again, assumptive questions, katulad ng mga binanggit ko kanina. Sa kape, anong mas gusto mo sa kape? Tingin mo, mas latte drinker ka ba or cappuccino drinker ka? Pag magpe-present, kailan ka magkikita, pagka tinatawagan mo yung prospect mo, kaya nagpo-follow up on the spot, kailan siya babalik? Kailan ka pwede? Sa Wednesday or sa Friday? Huwag ka magtatanong ng kailan ka pwede. Dapat magtanong ka ng kailan ka pwede, pero may choices. You get me? Kailan ka pwede? Sa Wednesday or sa Friday? Hindi yung kailan ka babalik? Eh pag sinabi niya, next year, tapos ka na. Eh babalik naman siya yung nga lang, next year nga lang. Pagka tinanong mo kailan siya babalik, kailan siya pwede sa opisina, kailan siya available, every time you ask for a schedule, make sure na merong choices or merong choice. It's either Monday or Wednesday or Friday. Mag-offer kayo ng choices. Which of our coffee do you like? Kailan ako pwede mag-deliver sa'yo? Ilang latte ang bibili mo? Ilang cappuccino bibili mo? So, ina-assume mo na bibili na talaga siya at you offer that way. Hindi yung
Bibili ka ba? Huwag kayo magtatanong ng bibili ka ba? Ang tanong nyo, ilan ang bibilin mo? Anong bibilin mo? Yung Neoverse or yung pop natin? Yung Neoverse o yung Enterprise? So nandun lang sa mga choices na mag-join ang question. Are you with me? Ito applicable whether online or offline. Ayan. Ask assumptive questions, katulad ng mga sinabi ko kanina. Using a phrase or language that assumes the deal is already done. Ask questions that will lead to an agreement and yes. Ano ba yung mga tanong na laging ganito yan pag kami kausap kayong prospect? Leading question. Lagi nyo siyang i-closing na may mga tanong kayo na ang laging sagot ay yes. Ano yung mga questions na ang tanong at ang sagot ay yes. Pagdating sa produkto, pagdating sa sakit, ano yung mga tanong na ang sagot ay yes? Di ba ang mahal magkasakit ngayon? Ano sagot? Di ba mga gamot, yung mga gamot, lalo na yung mga drugs and everything, di ba may side effect? Ano sagot? Di ba ang natural mas maganda kaysa sa artificial? Di ba ang natural walang side effect? So lagi kang yes and yes and yes, pero para pag binentahan mo siya, ilang Colidus ang bibilin mo? Yes na agad kasi yung utak niya, pinry mo ng yes, 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 yes. Saka ka yes, 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 by the time na i-closing mo, ilang Colidus ang bibilin? Colidus ba o complete ang gusto mo? Yes na agad ang sagot, either complete or Colidus. So pag nagtanong kayo, lagi niyong sasabihin sa sarili niyo, huwag kang magtatanong na ang sagot ay no. Ako niyo? Laging ang sagot ay yes, positive lang. Halimbawa, which is better? Natural or artificial? Siyempre natural, di ba? Yes. Laging yes and yes and yes. Pagdating naman sa financial o pagdating sa marketing plan, o di ba? Sasabihin mo ngayon, di ba? Habang tumatagal, ang hirap ng buhay. Ano sagot? Di ba? Ang mga bilhin tumataas. Ano sagot? Di ba sa panahon ngayon, kailangan ng extra income? Ano sagot? Laging ganun ang sagot mo. Laging ganun ang tanong mo. Sorry. Yes, yes, yes. Para pagdating ng opportunity, di ba? Tamang-tama itong opportunity. Kasi ito ang sagot sa marami nating problema, lalo na ngayon, nasa bilhin, at school ng mga bata. Di ba ang taas? Ano sasabihin niya? Yes. Kaya anong bibilin mo? Neoverse o yung 10,500? OBI ba o easy? Kailan ka pwede sa opisina? Sa Wednesday or sa Friday? Para bumili ng package mo. Nag-get yung technique? Huwag ka magsasagot na, huwag ka magtatanong ng sagot ay no. Kasi pag laging sagot niya, no, 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 no. Pag binentahan mo, no. Pag inoperan mo ng package, no. Kasi pinride mo siya na ang sagot ay no. Sa mga naliligaw na lagi kayong busted, gamitin niyo yung assumptive question. Yes. Ha? Yes. Para pagka na-prime na nililigaw mo na lagi ang tanong niya, yes, yes. Parang halimbawa, di ba? Di ba uso-uso ngayon yung Korean pop culture dyan? Yes. Yes. Di ba galing mo yes. Di ba ang dami kong sikat ng baby? Yes, siya ng yes ng yes. Mamaya tanongin mo na siya. Yan na tayo pwedeng mag-get ng sine. Ang Korean. Hindi niya alam, pinaprime mo na siya para mag-date kayo. Yes. Yes niyo ako? Yes. So lagi ganon. Create a change in your prospect. You need to agree to things internally by asking powerful questions. Yung mga nabanggit ko, those are powerful questions kasi number one, dalawa lang naman ang sakit ng tao eh. Sakit sa katawan, tsaka sakit sa bulsa. So doon kayo mag-engage ng mga tanong ninyo pagdating sa closing period. Pagdating sa closing, the same. Ito yung sinasabi ko, subliminal. Pag sinabing subliminal, psychological kasi yun, hindi obvious na pinaprime mo siya. Ikaw lang dapat nakakaalam na pinaprime mo siya ng yes, 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 yes. Dapat hindi alam ni prospect yun. Kasi parang nung sinabi sa kanya, alam mo, hypnotize kita. Laging yes, ang sabihin ko lang, ha? Mapapagpaining kita. Ikaw lang dapat nakakaalam na ng tawag nun, subliminal.
Because you are making your belief their belief as well. Clear? Ayan. So, ayan yung mga tinatawag na pangbudol. Ganun pala yun. Dapat laging yes ang sagot. Para pagka tinanong ko siya mag-pay-in, yes na rin. Kaya pag nagko-closing kayo, huwag ang tanong kaagad ay tungkol sa pay-in. Magtanong muna kayo ng assumptive questions, ang sagot ay laging yes, 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 yes. Pero ang lundo nun, pay-in pa rin ang sagot ay yes. Ask positive leading question and give options. Nabanggit ko na to kanina. Thursday ba or Friday? Liven ba? Cappuccino ba or latte? Neoverse ba o Digiverse? OVI ba o Empowered Consumerism? Or AEFC? Give options. Ayan. Alright? Yung dulo, ano mas gusto mo? Yung produkto, marketing plan. So, laging may question ka na pasok para sa'yo. Pasok in the sense na either product, pasok pa rin sa'yo. Kasi bibili, meron ka retail profit. Marketing plan, bibili naman ng package. So, laging may option. Alright? Next. Of course, you have to establish your mindset and your goal. Again, wala pong mali na gusto nating kumita. Walang mali na gusto nyo kumita ng retail profit. Walang mali na gusto mong kumita ng direct referral ng bangga. Pero given na po yun lahat, pag ang mindset mo is, number one, mag-offer ng solution sa prospect. Pinapakita ko yung marketing plan kasi ang mindset mo, kasi para makutulungan ko itong kumita ng extra income. Kasi pag natulungan mo itong kumita ng extra income at nag-join, kikita ka ba? Kikita ka ba? O di ganun na lang ang mindset mo, maghanap ka na lang ng mga taong tutulungan. Tulungan sa sakit. Bumili ng produkto, may kita ka wala? Bumili ng package, may kita ka wala? Nag-join, nag-active, may kita ka wala? So ang mindset mo dito, mag-offer ka ng value. Mag-offer ka ng solution. Ang mindset mo pag nag-network ka, tumulong. Pag nagpo-prospect ka, tumulong. Tama yun, kumita. Pero given na yun eh. Mas madali magnegosyo pag ang mindset mo, tumulong. Gusto kong tulungan to magka-extra income. Para mag-join man siya o hindi, pag hindi siya nag-join, hindi ka makawalan. Kasi ang positioning mo, ang mindset mo, tumutulong ka lang naman. Kaya pag hindi siya nag-join, hindi ka nawalan. Alam mo yung mga nare-reject, tapos ang sama-sama ng loob mo kung ba't ka na-reject. Kasi hindi mo nakuha yung motibo mo. Kaya ang sakit. Hindi mo nakuha yung direct referral. Pera na, naging bato pa. Pero pag ang motibo mo tumulong, hindi nag-pay, ayaw, tigas ng ulo, negative. Ano mindset mo? Mahalak ka, tinutulungan, ayaw mo pa. Hanap ka ng iba. Nakuha niyo siya? Parehong nagpipresent, parehong nagbibenta, pero magkaiba ang mindset at saka ng goal. So kung nahihirapan kayo minsan, hindi yung pagnenegosyo ang mahirap. May maling mindset sa inyo kaya ka nahihirapan. Mali yung mindset mo. Pag gusto mo lang kumita ng kumita, wala sa motibo mo yung tumulong, mag-offer ng solution. Wala sa motibo mo yung mag-offer ng produkto para gumaling yung pakiramdam ng prospect mo. Alright. Helping business. Add value and solve problems. Napapansin niyo yung sinasabi ko? Kinokopya ko ng PowerPoint ko. Nauuna yung sinasabi ko sa PowerPoint ko. Give assurance and guidance. To give clarifications and instructions. This is very clear. This is very important. Pag sinabing clarification and instruction, yung lahat ng katanungan nila sa isip nila at duda nila, tinatanggal mo. Mamaya, meron tayong portion na ganyan. We need to build and establish an agreement. Ano ba yung tinatawag na agreement? Kasunduan. Pag nag-join ka, tutulungan kita. Dapat maintindihan ng prospect yun. Pag ininom niya itong complete, gaganda pakiramdam niya. It's an agreement. Pag sinabing agreement, one way o two way?
One way o two way? Pag ikaw ang lagi mong iniisip kumita, one way or two way? So lagi ka dapat two way, both beneficial. When it becomes both beneficial for you, then it's an agreement. Yan, overcoming objection. Isa sa mga closing, isa sa mga very important part ng closing na dapat matutunan mo, yung mag-answer ng objection. At huwag kayong matatakot sa mga negative. Yung matanong. Kasi yung mga negative na yan, yung mga matatanong na yan, pag yan ang nasagot nyo ng tama, yan ang pinakamagagaling na magiging downline ninyo. Yung mga negative na yan. At saka maganda sa negative, pag na-positive siya, kaya niya rin sagutin lahat ng negative. Kasi dati siyang ganun eh. Ang pinakayaw ko sa lahat, yung pagkatapos ng presentation, pay in agad. Yung excited, sama ko dyan, pay in, naglabas. Unang rejection niya, ayaw na. Bakit? Walang tanong, walang objection, excited na, hype lang. Pero ang pinakagusto kong prospect, yung maraming tanong. Kasi pag maraming tanong at nag-pay in, ang tibay, hindi basta-basta, natitibag yan. At saka yung mga negative, pag naging positive na, tapos merong nagte-negative sa kanila, number one piloso po, yung dating negative. Pero kung ang goal mo is talaga... Sabi niya, ganyan din ako dati. Ganyan din ang pagkakaintindi ko dati. Kala ko rin pyramid. Mali ka bro. Pay in agad. Lari yung best friend niya, nire-recruit niya, tapos sasabihin ng best friend niya, dito mo yan. Madali yan ba? Ba't ka nag-join yan? Sabihin niya, ganyan din ako dati bro. Hindi yun na yun. Negative din ako. Parang Ako naawa ka pinapinoso ko sa buong mundo. Talo kita. So, yung mga objection. Ayan, maraming mga objections eh. Kaya maganda din Yung mga sample, ayan, no? Pinaka-importanteng mga ilang days bago sa Pero yung mga napapanood. connection sa negative. Itong feel, felt, and found. Tagal na to. Sorry sa English pagka sinabi sa inyo ng prospect mo. You know, I don't like that. It's pyramiding, a lot of scammers. Sila yung mga mabigat. Only the people at the top are making a lot of money. I don't believe that. Sa English, ang sagot mo. You know what? I feel the same way. Mga biglang nagpapadala. When I first saw this opportunity, I felt that this is a scam. But you know what? When I went to their office, I studied and learned, I found out that it was never a scam and it's actually an opportunity. Feel, felt, and found. Sa Tagalog. Alam mo, ganyan din ang naramdaman ko dati. Ganyan-ganyan ako, bro. Kala ko scam. Ang feeling ko nga eh, talaga mo yung pang-pay-in. Nako, ang feeling ko noon, kikitaan lang ako. Pero alam mo, nung pinag-aralan ko, naalaman ko, yun yung Tagalog, I found out, naalaman ko, ang dami palang yumayaman dito. Naalaman ko, kahit hindi ako mag-join, mayaman na yung Team Global. Kahit hindi nila kunin yung 10-5 ko, bilyonaryo na yung company. Hindi pala nila kailangan ng pera. Kaya ako nabaliw bro kasi naalaman ko ang daming yumaman na katulad kong dating estudyante. Nakakarinig ka dun sa feel, felt, and found. Huwag niyong makawain. Pero ginawa. Pag sinabing scam yan, walang mangyari sa akin bro. Ano nga po na Bahala ka, demonyo. Agad siya? Huwag niyong sasabihin, masama ka, dream stealer. Sabi sa NDO, do not listen to dream stealer. Dream stealer ka. Bakit eh? Get siya ko? Sabi sa NDO, nako, ikaw na ikaw bro yung nasa NDO. Some will join, some won't join. So what? Next! Get siya ko? Mas masarap pagka may objection. Harapin nyo. Sagutin mo lang tama. Conviction and power. Tama. Iparamdam mo sa kanila. Mali sila kasi misinformed lang sila. So lalo nyo gagamitin yung feel, felt, and found. Ayan yung sabi niya, di ba? Solve the misinformation by giving a better information. Ayan. Yan yung feel, felt, and found. Ito yung mga objections, so frequently asked. Ayan o, industry doubt. Ano yung sasabihin nila? Saturated na,
lahat member na. Dapat basic to. Alright? Saturated na, dami ng member. Sabihin mo sa kanya, actually, hindi nang inisip ko dati. Pag nag-join ako dyan, naku, ang dami ng member. Feeling ko nga, pag nag-join ako, huli-huli na ako eh. Pero alam mo, nung napag-aralan ko, naku, I found out, 7.5 billion pala ang prospect sa buong mundo, lalo na sa power ng online marketing. Sasabihin mo lang sa kanila, you know what I found out? Doon sa 300 na pangalan sa directory ko, ang dami ko palang pwedeng ma-recruit pa. So walang saturation. Everyday may nagbe-birthday. Kung lahat member na, hindi ka maubusan. Yung 14 years old ngayon, bantayan mo. 3 years old na, akin ka ha? Akin ka. Hindi ka maubusan. Kung duda ka, bantayan mo yung mga 1 year old. Naku na. Pasensya na kayo, sinasabotahe ako ni Joel. Si Joel, yung ano namin, biro lang. Ayan, next Joel, ayaw na mag-next tuloy. Huy! Yan, market saturation. Industry daw, ano pa? Next. Only the people at the top. Ganun ulit, use the word feel, felt, and found. Sasabihin sa'yo ng prospect ko in English, oh, don't join that. Only the people at the top ever make a lot of money there. You know what? Sabihin mo sa kanya, I feel the same way. I feel the same way you're feeling right now. I felt that if I join, that I am at the bottom, I'll never make money anymore. But you know what I found out? I personally listened to Mr. Joseph Lee, and he was not even at the top. There are people at the top, even higher than him. But he's now the number one of the company, even if he's not at the very, very top of the company. Sa Tagalog, bahala na kayo. Basta sabi, ganyan din ang naramdaman ko dati. Pero alam mo, akala ko nga, pagka nag-join ako, huli na ako eh. Yan. Pero ito alam mo, pagpunta ko sa opisina, narinig ko yung Joseph Lee. Ako po, hindi pala siya nasa pinakatuktok. May mga tamas, tuktok pa sa kanya. Kaya kung dito patuktukan ako, hindi siya tuktok. Tuktukan kita eh. Sagot. Minsan ang duda sa sarili. Minsan ang duda sa sarili. Hindi ko kaya, hindi ako magaling. Kung kilala ko, hindi ako madaldal. Mayayain ako, dami kong tagawan, tataba ko, tataba ko. Ang dami! Bukok, kulot ako, hindi ako pwede dyan, ganito. Sabi mo, alam mo, ganyan din ako dati, pero hindi ako kasing pandak mo. Alam mo, ganyan din nararamdaman ko dati, pero hindi ako kasing tuting mo. Hindi lang. Alam mo, ganyan din ako dati. Ang pinaka-problema ko, nung nakita ko yung opportunity, hindi yung pera, kasi may pera ako eh, may pang-join ako. Pero ang pinaka-problema ko, feeling ko, parang hindi ko kaya. Actually, yan ang pakiramdam, ganyan ang pakiramdam ko katulad mo. Tsaka dapat gumaganito ka. Yan. Pinaka-importante nyo yan, tapos malapit dapat sa imo niya. Kaya dapat gumaganito ka. Pero alam mo, nung umatid ako ng NDO, ni Papa Arnel, hindi pa nagsasalita, nahindam na ako. Ang gwapo. Napakagaling. Nawala lahat ng duda ko. Pagkatapos ng NDO, sabi ko sa labas ng pintuan, I'm the king of the world! Titanic pala. Get you ako? Identify your most frequent objective, categorize, and overcome. Ang objection, the truth is, are buying signs. Pag may objection, mas bibili ang prospect pag may objection. Ang pinakayokong prospect sa lahat, yung nagpe-present ka, kinakausap mo, nakaganto lang. Ano masabi mo? Nagustuhan mo ba? Ang gusto ko sa lahat yung madaming tanong, yung palaman. Yan ang hinahanap natin. Ha? Gusto natin yung pakipot. Yung mga hindi nagpapakipot, nako. Ito na. Tama si Mama Evelyn. Ayan. Again, lahat ng narinig nyo sa amin ay awareness. Sabi mo awareness. Lahat ng narinig nyo sa amin, bawal na wala o hindi nyo gagawin. Kaya mamayang gabi, mag-practice kayo. Ha? Mag-challenge kayo sa sarili nyo. Challenge kayo sa sarili nyo. Huwag na yung sinabi ni Robert kayo sa akin kasi matanda na yan.
Oh. At least 2 closing approaches and strategies No. without objection. Mamayang gabi, mag-follow kayo ng prospect na hindi pa nagtitingin. Pwede ba yun? Baka mamaya tulog na, bukas na lang, i-follow up nyo. Ano bukas? Tanungin nyo kung anong objection niya. Yes. At sagutin nyo. At least 2 prospect. Ah. Whether online or offline, mag-follow up kayo mamayang gabi. Dalawa daw. Bro, kailan ka pupunta sa opisina? Sa Wednesday or sa Thursday? Bro, ano bang nagustuhan mo? Yung marketing plan o yung produkto? Pag ang objection niya, wala akong pera eh. Pag-practicean niyo. Ano sasabihin niyo? Yung number 2. You know, dati ganyan din ang pakiramdam ko, wala akong pera. Pero alam mo, kung wala ka tayong pera sa ngayon at hindi natin gagawa ng paraan, habang buhay na tayong mawawala ng pera. So, eto bro, join ako 2 years ago. Wala rin akong pera, pero ginawa ko ng paraan. Ipinangutang ko kasi nalaman ko may 2 palang klase ng utang. May magandang utang at masamang utang. Pag nangungutang ka pang forma, pambili ng mga, alam mo na, liability, ng gastos, ang gastos sa pyesa, sa birthday, na yung mga iimbitahin natin, pag nakita yung spaghetti, sasabihin pa, wala namang hotdog ito. Masamang utang, bro. Pero kung mangungutang ka, kasi bibili ka o magne-negosyo ka para baguhin yung buhay mo. Tulad ni Henry C, nangutang lang naman din dati. Ako ay pinangutang ko. Pero hindi pang forma pinangutang ko. Hindi lang cellphone pinangutang ko. Ang pinangutang ko, yung pagtupad ng pangarap ko at pamilya ko. Kailangan i-record mo yung sarili mo, kaya i-screenshot mo, ha? Yung conversation nito. Para ma-apply mo yung pinag-aralan o yung napakinggan mo ngayong gabi. Pwede po ba yun? Kasi awareness without action is useless. Sana po, may natutunan kayo ngayong gabi. Magkita-kita ulit tayo. See you on next MD Program Initiative.